Maraming klase po ng sakit ng ulo, headache. I'm sure baka may headache kayo ngayon. Yung mga tinatopic ko po sa video natin, kadalasan nararamdaman ko eh. So hopefully after this video, kung minsan sumasakit ang ulo nyo, malalaman natin kung delikado ba o hindi delikado, malalaman natin anong dahilan, anong gagawin, hindi ba dapat mag-alala o magpapacheck tayo sa doktor. Marami kasing klase ng headache. Eh. Maraming lugar pwede. Dito, dito, marami. Katulad yan, no? Many types of headache. Yung mga ganito, yan, no? Minsan sa picture lang, alam na namin eh. Ganito, pag dito sa harap, stress yan eh. Stress. Ayan, no? Pag dito naman sa may side, usually neck pain yan, balikat. Ito, mukhang migraine to eh. One side eh. Anyway, iisa-isahin natin yan. Itong mga headache dito, usually hindi delikado. Ang delikadong headache, mamaya pag-usapan natin yung mga stroke, mga aneurysm, mga brain tumor. Bihira lang naman to. Madali lang naman malaman yung headache eh. Tingnan nyo itong picture, medyo maganda to. Basta nandito yung headache, okay? Pag nandito sa harap, banda rito, parang masikip, usually stress yan. Tsaka dapat, ang stress or tension headache, medyo masakit lang. Mahalaga yung severity. Gaano ba kasakit? Kung yung sakit yung mild lang, natitiis nyo, mild lang yung headache, tapos dito sa harap, tapos meron kayong mga pinoproblema, pag may iniisip kayo, sumasakit. Pag wala naman kayong stress, nawawala. Tension headache yun. Okay? Pag tension headache, ibig sabihin sumisikip yung muscle sa stress nyo, masamasahe lang, relax lang, tulog lang, gagaling na yon. Merong headache na high blood. Ito, banda rito sa batok. Oo, minsan. Pero hindi lahat nagkakasakit sa batok. Sumasakit yung batok, ha. Siguro less than 50%. Pero usually pag batok, parang mabigat ang pakiramdam, parang lumalaki yung ulo. Yan ang explanation nila. Ito, common yan sa akin bilang cardiologist. Baka high blood, check ang blood pressure. May headache na one side lang. Ito, isa lang, either kanan o kaliwa lang yung headache nila. Tapos, parang humihilab. Minsan, may nakikita pa silang spark. Migraine yon. Pag stress headache, baliwala yan. Masahe lang. High blood, magpatingin sa doktor, bibigyan ng gamot sa high blood. Pag migraine, medyo mas malala ang migraine. Matindi to. Kailangan din ng gamot ang migraine kung malala. So, bigyan natin yung mga common cause. Doon muna tayo sa mga common cause. Baka isa dito. Marami dito, yung ano lang, na-strain lang. Mali lang posture natin. Tulad ng pagtulog. Kaya ako, minsan pag nananaginip ka, binabangungot ka, pag namali ang higa mo, paggising mo, masakit ang leeg. Tapos masakit din yung ulo. So, pag leeg at ulo, malamang muscle pain yan. Okay? Ayan, o baka yung unan masyado mataas, hindi rin maganda kung nakaside kayo. So, yan, neck pain tsaka headache yan. O. Poor posture, na-strain. Pero syempre, pag tumatanda, pag malapit na mag-senior, medyo nagkakaproblema na sa cervical spine. Karamihan ng senior, nagkakaproblema, lumalagotok na yung ulo, nai-stress na, kaya mas dapat babantayan na natin yan. Okay? Ang ayaw nating sintomas, ang ayaw natin, yung kailangan ipacheck sa doktor, yung namamanhid. Oras na namamanhid, ang kamay dito, parang nangangapal, namamanhid, baka naiipit yung nerves eh. So, pag naiipit ang nerves, kailangan pa-check sa doktor. Baka sumisikip na yung mga disc natin. Number 2, another cause, kaka-cellphone, kaka-computer, kaka-trabaho. Tingnan nyo, dapat nga, kaka-computer, hindi natin alam, nakababa na yung ulo. Dapat kasi yung ulo natin diretso. Ulo natin, ang bigat, mga 5 kilos. Yan, mga 10 pounds ang ulo natin. So, pag diretso ang ulo natin, ang bigat niya, 5 kilos. Oras na tumango ka, tinango mo, tumungo ka, yung 5 kilos ang bigat, parang 24 kilos na. Kasi dinadala na ng ulo mo, dinadala na ng neck, kinakarga na niya, parang ang bigat-bigat, binaba mo kasi yung bolang mabigat, yung ulo natin. Kaya dapat diretso lang. Pag diretso, walang stress sa neck natin. Kaya nga pa nagsa-cellphone, taas na lang yung cellphone,
Or pag nakababa, yung mata na lang ang ibaba. Mata na lang ibaba mo. Minsan hindi natin napapansin. Tapos yung mga exercise, pag mga neck pain, ganito lang yan. No? Iniikot-ikot natin yan. Okay, tingnan nyo yung mga shoulder shrug ko. Baliktaran. Kasi yung mga shoulder shrug, yan ang luluwag sa neck. Tapos may mga stretch tayong gagawin mamaya. Tapos yung ginagawa natin sa mga neck, yung mga masakit ng leeg, 2 fingers, ito, chin tuck tawag dyan. Pinipress to para matras. Side view, pinipress ang matras. Mga 30 seconds. Chin tuck. Di ba, 5 double chin. Yan. So, neck pain, strain, delikado yung mga may fracture, mga spondylosis pag tumatanda. Number 3, in-explain ko na kanina, tension headache or stress headache. Ito, okay lang yan. Masahe dito. Masarap yung masahe dito. May mga muscle yan. Papakita ko mamaya, pati dito sa leg may masahe. Okay? Okay lang yung masahe. Huwag lang masyadong malakas. Manage stress, improve posture, gandahan ng tulog. Ito yung sinasabi ko kanina, number 4, migraine. 70% ng migraine, one side. Masyadong masakit. Minsan, parang mayroon kang nakikita, nag-i-spark o may nararamdaman. Yung iba, sumasabay sa regla, bago magregla. Yung iba, pag sobrang stress, sobrang puyat, nagmamigraine. Pag hindi naman sobrang tindi yung migraine, okay lang na siguro yung mga pain relievers lang o pahinga lang. Pero kung matindi yung migraine, may mga gamot na ibibigay ang neurologist. Pupuntahan niyo neuro, specialista sa utak. Neurologist, siya bahala sa migraine. So yan, migraine pain. Migraine headache, ayan lang, massage, mga vitamins, pwede rin. Merong mga pinch nerve na sinasabi ko, yung naiipit yung nerves natin. Yan ang delikado. Pag naipit nga yung ibang nerves dito, nakakabitaw ng baso. Pag ginagalaw mo, masakit, parang kinokuryente. Hindi po maganda yan. Pa-check tayo sa doktor. Kailangan ng rehab eh. May mga massage na special, may iba tinatraction pa yung leg, pero doktor lang yan. Kailangan may mga x-ray pa yan. Minsan nag-i-spasm, namamanhid ang kamay, parang nangingimay, mga bad sign yan. Okay? Yan, minsan may problema sa neck mismo, naiipit yung mga nerves sa gitna. Bakit? Sa sobrang stress. Sobrang stress, mali ang posture, lagi nakatabingi, bumabagsak itong disc natin. Pag bumagsak, naiipit yung nerve sa loob, kaya namamanhid. Dito na tayo sa mas serious, okay? Mas serious, number 6 is high blood. Pag dito sa may batok, severe headache, isa yan sa sintomas ng high blood. So, pag high blood, hindi binantayan. Pag sobra taas ang blood pressure, delikado. Pwede pumutok yung ugat natin sa utak. Kaya pag sumasakit ang batok, check agad ang blood pressure. Dapat normal ang blood pressure. Pag itong mga ibang causes, normal ang blood pressure. So, high blood, isang cause. Ito, delikado. Number 7, stroke. Okay? Yung mga stroke, pag nagbara, nag-blood clot dito sa ulo, stroke yan. May headache din yan. Okay? Pero bukod sa headache, malalaman mo stroke kasi nabulol, nanghina yung kamay, yun eh. Okay? Pag malaking stroke. Pero kung maliit lang ang stroke, minsan pamanhid-manhid lang dito sa may balakang o sa kamay, minsan mahirap din ma-detect yung mild stroke. So isang stroke, nagbabara. May stroke naman, sa sobrang high blood, puputok to, dudugo. May ganun din, no? May hemorrhage, pwedeng dumugo. Yun, mas delikado. Yun, severe headache din yun. Minsan, sabi nga nila, worst headache of my life. At may isang klaseng pagputok din na meron kang genetic defect. Pinanganak ka ng may aneurysm. Ito, yung ugat mo sa utak, may abnormality. Di ba, marami nang namamatay na sikat na mga tao, nababalita, biglang namatay, bata pa, aneurysm. Sumakit lang yung ulo. So, ito yung mga headache ng aneurysm, masakit, malala, basta may duda ka na bakit parang sobrang sakit. Pa-check na tayo sa neurologist para sigurado. Titingnan nila, may CT scan, may MRI, baka makita may dugo o may aneurysm. Ito, dapat wala itong bilog na to eh. Ibig sabihin, lumambot yung wall. Yung wall lumambot to. Kaya pag na high blood yan, na stress, pwedeng pumutok.
biglang namamatay. Delikado. Okay? Aneurysm, severe headache. So, ano gagawin natin? Itong mga tips ko, pwede lang to, hindi dun sa mga serious. Sa mga high blood, aneurysm, stroke, talagang emergency room yon. Meron din isang headache, brain tumor, hindi ganun kadalas. Pero ang headache ng brain tumor, yung medyo matagal matagal lumaki ang brain tumor So, medyo 3 months, 4 months, may headache ka, pero yung headache mo, palala ng palala. Yun ang sintomas ng brain tumor. Yung, kunyari, itong buwan, palagyan natin, Mayo, masakit konti. June, July, mas masakit na. August, September, mas matindi. Ibig sabihin, pasakit ng pasakit yung ulo. Patindi ng patindi. Ibig sabihin, yung bukol sa ulo, palaki ng palaki, pasakit ng pasakit. Ganon yung sintomas ng brain tumor. Tsaka meron din minsan naglalabo mata, may weakness. So parang kung meron kayo ibang nararamdaman, pa-check tayo sa neuro. Anyway, itong mga tips ko, pang ano lang to, yung mga hindi delikado, mga stress, headache, tension, headache, pwede rin sa migraine konti, tsaka yung mga may mga, minsan meron pa mga TMJ na problem dito, pwede rin mag-headache. Minsan yung mata, nag-headache din, kakabasa. Minsan may sinusitis, banda rito, may sipon, barado ilong, headache din yon, diba? So, depende nga sa lugar, malalaman natin. Pero isang common na lugar, masakit ng leeg at ulo dito, trapezius. Common yan. Kakatrabaho yan, kakatrabaho. Kaya itong mga ginagawa, pinipincho. Yan, gandang exercise yan. O kung meron ko nang magmamassage sa likod, pwede i-massage yung likod. Pwede mo focus, Doc Lisa. Huwag lang imamasahe yung buto. Okay? Ang imasahe mo, 1 inch away from the spine, yung laman dito. May nakausli na laman yan. Dalawang malaking muscle yan. Yan ang dinudurog, nilalambot. Itong dalawa. Itong spine, hindi masyado yung ginagalaw. Buto kasi yan. Meron din mga exercise, pampaluwag ng leg. Ganito, tinataas yung kamay. Yan. Meron din, pag masakit banda sa leg, ito, tinataas yung mga frozen shoulder, tinataas yung kamay. Ganyan muna, pataas, pataas, pataas. Yan. Tapos, meron din naman, pag masakit dito sa leg, ini-stretch natin, ganyang stretch. Pababa at pag ganito. Okay? Dahan-dahan lang yung stretch. Mga stretch natin pag ganyan. Ako talaga, very slow ginagawa ko. O misa, patingin-tingin muna dito, left. Dahan-dahan. Kasi may hilo tayo May hilo tayo. Wala namang bawal dyan. Dahan-dahan lang ang stretch. Ang bawal lang yung sobrang taas ang tingin. Pag sobrang taas, baka mabanat yung carotid artery. May mga muscle ang ulo natin sa tension headache. May muscle sa temporal. Ito, temporalis, may frontalis, may occipitalis. Flat muscle yan Kaya sumasakit. Kaya pag minasahe mo to, pag na-stress ka, titigas yan Kaya sumisikip. Kaya minamasahe, parang ito, minamasahe mo yan Try nyo to. Hawakan nyo dito sa side, kumagat kayo. Hawak, kagat. Kita mo? Pag kumagat kayo, tumitigas. Mararamdaman nyo yung muscle dito na tumitigas siya, nagko-contract Kagat, gumaganon siya. So, minamassage mo yan. Pwede mo rin i-massage ito sa ilalim ng eyebrow. Yan, masarap yan. Sa ilalim ng kilay, sa ibabaw ng mata, orbicularis yan. Maganda yan. Sumisikip din yan dito. Dito sa gitna, yan. Tapos dito sa likod, yan. Massage nyo yan. Okay? Ako lang, nag-iingat lang ako sa ganitong massage kasi ayaw nyo malagas yung buhok. Diba? Pag tumatanda tayo, nalalagas ang buhok. Kaya pag nagmapamassage ka sa may buhok, mabuti pa yung walang buhok. Ang gawin, huwag masyadong ganunin. Ikot-ikutin, malalagas So, ginagawa ko pag dito, pisil lang. Pwede mo pisilin. Pisilin, konting ganyan. Huwag mo na galaw-galawin, baka malagas yung buhok. Okay? May ibang acupressure points, pareho din yan. Finally, other tips, syempre, exercise, more relax. Tulog, sapat, breathing exercise. Yung iba, nag-yoga, iwas sigarilyo, iwas alak. Lahat naman ito nakakatulong para makaiwas sa stroke. Sana po natuto kayo na kung mild lang naman yung headache nyo, sana na-assure kayo na walang problema. Pero kung mamalasin, yung mga serious headache naman kasi bihira lang yun
sa 100 na tao, baka isa lang yung may serious eh. Kung matsatsambahan, nandun kayo sa serious headache, patingin tayo sa inyong doktor, sa inyong neurologist. Salamat po.